Hello, Karaing TV. Eto ha, panoorin natin tong press conference of Senator Raffy Tulfo. Eto yung tungkol sa PCSO investigation, kung ano na ang susunod nila na hakbang, kung sino yung mga nanalo, kung totoong legit ba talaga ang mga winners doon. Kasi minsan, or may mga mga sabi-sabi ko, no, pero wag muna natin silang i-judge, no. Wag muna natin silang paniwalaan na merong mga conspiracy kasi kailangan pa talaga ng mahabang investigasyon yan. At eto pa ha, may isang tao, 90 million po ang kanyang itinaya. 3 outlet po ang kanyang, ang iyang pagpatad sa 3 na kuan, sa pagtaya. Oo, sa 3 outlet siya nagtaya. 30 million kada outlet niya dahil alam niya na mananalo siya. So, parang may conspiracy nga, di ba? So, hindi natin alam. So, panoorin natin to. Consistent yung panalo niya. Maraming beses every single month. For the, umabot na ata ng, 9 million na for more than 6 months. 2023 lang po yung nakita niyo. That was only 2023. We don't... The previous years, are you also interested in check the audit? Yes, interested tayo. Kasi parang lumilitaw na maraming mga multiple winners na nakapagtaka paano nila nalalaman na kung nyari agent yun, may mananalo ng ganong kalaking pera, 225 in a certain days or certain period of months. May duda rin ako na baka itong mga taong ito na multiple winners, nakaabang sa LTO, sa PCSO, parang sa LTO ba? Sino nanalo dyan? Tapos, akin na, i-discount ko na lang yan. Kapalit ng pera na mas mura. That could also happen. Sir, what's the danger of that arrangement? Ganyan yung nangyayari? Siyempre, unang-una, maraming magdududa na sabihin nila, tagal-tagal ako tumatay, hindi ako nanalo, pero yung pala may nanalo. And then eventually, lalabas, tulad ng kiniklaim ng PCSO, yun ay claimant. Para sa kanila, sa PCSO, yun ay lang agent, na sinabi ng agent. Hindi dapat ganun. Dapat, yung mga tunay na winners, yun ang pupunta sa PCSO, yun ang mag-register at mabibigyan ng T-number. Kasi para sa akin, bawat taong nananalo, dapat nabibigyan ng T-number at siya ay nagbabayad ng buwis. Marami sa mga dokumento ng PCSO na binigay sa amin, walang TIN number. Isinusubmit nila yan sa PCSO without the TIN number. And the corresponding amount na pinanunan, we're not sure kung tama ba yung amount. Kasi meron doon halimbawa. So, aabangan natin to ha sa next, walang TIN sa number next sinubmit. na hearing nila. O hindi na nakalagay doon kung anong klaseng game. Dapat yung kung 100 million halimbawa pinanunan, nakalagay ko yan ba ay 649, 642, o 655 para malaman natin yung corresponding tax na ibabayad sa PCSO. Dahil alam niyo naman na si Senator Raffy Tulfo masusupal pa talaga yung mga na. Parang minsan ha, kanang wala na sa lugar, parang hindi na niya iniisip, no? Iniisip kung sino ba yung mga nakausap niya. Parang naging na din, parang naging bastos na rin ha, yung niya. Tama ka. Meron yung duda ko na may namumuhunan. In fact, nabanggit ko kanina, merong incident doon na isang tao namuna ng 90 million. 3 outlets, bawat outlet na isa lang may-ari, nagtaya ng 30, 90 million total. At pinanunuan niya 600 million plus. So namuhunan talaga siya. Tumaya siya ng yung system 12. So parang again, parang sigurado na siya mananalo siya o may nakatimbre sa kanya. Yun sinasabi ko nga na bago siya nanalo, tinaasan yung amount ng pot. I think that was 655? Huh? 649. Kasabay lang may press con lang din kasi kanina. Kaya hindi namin medyo na... Sir, kailan nangyari yun? Yung namuna ng 90 tapos tumama ng 640? What date was it? Huh? January 16. Marami talagang marami talagang mga conspiracy talaga or mga nangyayaring di natin alam diyan sa loob ng PCSO. This year. So, kailangan silang imbestigahan. Huwag munang mag-judge ha. Kailangan muna nating pakinggan lahat ng mga sides nila. Hindi bawal yon kung tutuusin. Wala naman nakalagay sa ating batas, maging sa ng PCSO charter na bawal magtaya ng by the millions. Of course. Pero kanina, maging yung AMLAC, sabi niya, there's something irregular. Na for you tumaya ng ganong kalaki. Sa AMLAC site. On the other hand, doon ba yung parang tinayaan mo halos lahat ng numero, nag-invest ka, parang manalo. So, nung tumaya ka ng ganong kalaking amount to cover yung
na pat, na para ma-cover man lahat ng numero, manalo ka, eh baka meron ka ring inside information. O baka sigurado ka, you will not invest that much money, wala naman sigurong negosyante, kung negosyante mo ito, mag-invest ng ganong kalaki, nang hindi siya nabibigyan ng some kind of an assurance na babalik sa kanyang perang yon, one way or the other. So, in the legislation, ano po yung nakikita natin possibly na pwede gawin ng Senate to protect na yung integrity ng mga laro? Exactly, thank you. Kaya nga, sa susunod na hearing, patatawag ko ng DICT and then kukuha din kami ng independent IT. Sa ngayon kasi inasalan ng DICT. So, in fairness sa DICT, they're doing their best na para makatulong din sa investigation na ginagawa namin. Pero ako mag-imbita ng third party na hindi taga-gobyerno na titingnan muna ng husto yung integrity ng PCSO computer from root access, source code, etc. And then, only after then, makaka-come up tayo ng legislation na para maprotektahan talaga yung integrity ng PCSO ng game nang hindi na magkaroon ng pagdududa sa taong bayan. Hanggat, go ahead. Ano ba sir para sabihin na parang may sindikato na kumikilos? Medyo maaga pa. Although nandun yung pagdududa, and I don't blame the betting public na magkaroon ng duda at tumaas ang kilay, especially yung mga matatagal na tumataya for several years na at libo-libo na ang nagagastos at di pa tumatama. And then here comes people na multiple ang winnings each month. So hindi ko biniblame yung magdududa. So kailangan maalis natin dun sa betting public na loyal bettors ng PCSO hindi pa nanalo, maalis yung duda nila sa PCSO nang sa gayon tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtangkilik sa PCSO Lotto. Sir, andun pa rin, hindi ko convinced pa. I am not, exactly. I am not 100% convinced. Although there were questions that were answered. Okay ako doon. Pero may mga katanungan na hindi pa very clear to me. And sa masusunod na hearing, kakalkalin pa rin natin yun. Sa team. Yes. Bakit nagsasubmit ang PCSO ng mga panalo ng walang team at walang corresponding anong games yon? Kasi magsasubmit sila, o hindi lang yung 100 million, magsasubmit sila 50 million, tapos 20% yan, walang team. So, bahala ng PCSO maghanap kung ano yung TIN number. In some cases, walang TIN, talagang bukunin ng PCSO yung 20% at ilalagay nila doon sa collection daw. Now, okay lang yun, napupunta sa collection, di ba? Come what may, hindi nabubulsa ng gobyerno at napupunta sa collection. However, ang point doon, baka yung nanalo na yun, taga-PCSO or bata-bata ng taga-PCSO. Di ba? There's a problem with the identity. At saka dapat yung game. Kasi mali mo baka hindi 50 million pinalo, baka ang pinanalo noon is 500 million. Oh, tapos dineklarang 50 million panalo. Dapat 500. So doon sa 50 million dineklara niya, 20% na kukunin noon. Kung 500 million, di ba malaki sana? Ano ba ng 100 million? 20% yan, dapat 20 million mapunta sa BIR. Ngayon, yung pala 500 million tinamaan yan. O dapat, hindi lang 20, 100 million dapat yung tax na mapunta sa BIR, which hindi nangyari yun. At saka hindi pa natin identified kung sino yung taong yun. Malay natin, planted no ng kung sinong Poncio Pilato sa PCSO. Halimbawa lang yon.